Nanawagan si Gabriela Party List Representative Arlene Brosas sa publiko na itigil ang pagkalap ng personal na impormasyon at paninira laban sa nag-viral na babaeng vendor ng sampagita sa tapat ng isang mall. Well, I think kailangan nga ng malalim na pag-aaral dito, no? Investigasyon. We should investigate. Hindi ako investigator, pero kailangan po nating investigate na mabuti kung ano yung underlying conditions, kung bakit nagkakaganito. Tapos, hindi pwedeng magsabi tayo agad-agad na magkaroon ng ganitong vetting process, etc. Not unless ito ay merong basis. Payag pa ni Brosas, dapat naunawain at bigyan ng tulong ang mga tulad niyang nagsisikap upang maitaguyod ang kanilang pamilya at edukasyon. Well, basically hindi dapat sila pinapaalis kasi nga yung kalagayan nung bansa natin na ganyan. Inuunawa natin sila. Kung hindi naman sila nakakadistorbo, no, sa kapwa nila, dapat talaga nakakapaghanap buhay sila sa labas, pero hindi yung mga bata. Kasi syempre gusto natin yung mga magulang naman talaga yung o di kaya magkaroon talaga ng desente na trabaho para sa ating mga mamamayan. Pagpapaliwanag pa ng kongresista na ang pagdoxing o pag-uungkat ng personal na detalye ng vendor ay nagdudulot ng karagdagang hirap sa nasabing sitwasyon. Pero wag naman ungkatin to the point na kawawa naman yung mamamayan. Kasi generally lahat ng mga ordinaryong mamamayang Pilipino ngayon nangangailangan ng tulong, 'di ba? Kaya nga marami sa atin walang trabaho, marami sa atin kailangan ng pagkain sa mesa, marami sa atin hindi nakakapag-aral. So may mga ganon, ano? So yun siguro yung tingnan, yung overall na conditions na meron tayo na nagpo-perpetuate ng ganito. Bagamat kanyang kinundena ang mga sindikatong umaabuso sa mga kabataan, naniniwala siyang kailangang suriin ang ugat ng ganitong problema tulad ng kahirapan. Ayon kay Brosas, mataas na presyo ng bilihin at iba pang gastusin ang nagtutulak sa mga tao na maghanap ng alternatibong hanap buhay. Pagpapahayag pa ng Department of Social Welfare and Development o DSWD, nasisiyasatin nila ang kaso ng nasabing vendor upang magbigay ng karagdagang tulong sa kanilang pamilya. Kalaunan ay napagalaman na ang babae sa nasabing viral video ay isang freshman college student sa kursong Medical Technology at hindi na isang high school student. Bunsod dito, hinikayat ni Brosas ang mga establishmento na maging mas maunawain sa mga nagmimithing makapaghanap buhay sa gitna ng matinding krisis sa ekonomiya. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network.